Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo at tila kikilabutan ho kayo dito mga ka-action. Tungkol po ito sa kay Duterte naman ho mga ka-action, no. So alam naman ho natin na sa panahon ni Duterte nung siya ay presidente pa, mga nagrereklamo laban sa kanya ay hindi pinapakinggan dahil nga po siya pa ang presidente. Ngayon po marami na ang naglabasan na mga dati pa niyang kaibigan o mga na nagtitistigo laban sa kanya. Alam naman ho natin na mainit na usapin ang pag-iimbestiga ng ICC sa kanya nung panahon na pinatupad niya ang war on drug. Ngayon po mga ka-action, ang isi-share ko po sa inyo, grabe po ito na aligasyon ng isang dating pulis. At inutos pa daw ni Duterte na siya ay patayin. At ibinulgar niya ang lahat ng mga illegal na gawain ni Duterte. So bago po tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakamping, pakinggan po natin ang testimony ng isang dating pulis na siya daw ay inutos daw ni Duterte na patayin siya. Eto po, gaano po ba ito katotoo? Pakinggan na po natin mga ka-action. Ako po si Police Colonel Eduardo Paderona Sierto. Isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Asierto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote at malamang patay na. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmalee. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ng mga kampon nito at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot at pinaransom ng mga drug personalities, lalo na ng mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si GEQ. Hindi ako ang direct commander or supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Domoy Shabu Laboratory. To my fellow PMAers, especially my immediate upperclassmen, underclassmen, and my classmate. All right ako dito. Mr. Duterte, may drama pa kayo?
At bakit defensive kayo? Tropa ko, ang SOU3 EDSOT, ang aplikante at deponent ng search warrant. Gabi ng December 29, 2004, alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami. Ang utos mo nga ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Huwag mong itatanggi ito, kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin isinagawa yung raid. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga involved dito. Itanong mo kay Las Cañas. Actually, nalulungkot ako kasi lumapit naman ako sa Senado noon upang ilantad ang aking intelligence report. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP, Senator General Bato de la Rosa, PIDEA Chief Aaron Aquino, at pati kay General Oscar Albayalde. Pero dedma, wala silang ginawa. Binigyan ko din direkta ng kopya ng aking report ang isang grupo ng senior Malacanang officials. Ang tanong, bakit hindi inaksyonan ang aking report? Bakit imbis na imbestigahan ang aking mga sinasabi, ako ang idiniin ninyo? Inutos pa ni Duterte na patayin ako. Kung hindi tinago ang report ko kay Michael Yang at Alan Lim, hindi nangyari ang korupsyon ng Parmalee. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers natin dahil sa delayed, standard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila kasi si Attorney Duterte at mga alipores niya ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. 3 beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Nung una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon o sa gabi yun, sa loob ng opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon, kasama ang aking abogado na si Atty. Rafael Calinisan. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. May hearing na nangyari doon. Nag-oath ako doon. May minutes pa yung hearing na yon. Yung pangatlo, scheduled Blue Ribbon hearing na last kong naatinan noon. Subalit hindi na ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako naka-attend dahil ipinapapatay na ako. At ang balak is ambusin ako after ng hearing sa Senado. Nakikiusap po ako kay Senator Gordon at sa Blue Ribbon Committee na isa publiko ang aking intelligence report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Pati yung mga picture na ibinigay ko sa inyo, isa publiko nyo na din po. Pati yung transcript nung hearing nung inabot ko kay Senator Gordon ang intelligence report kina Michael Yang at Alan Lim. Isa publiko nyo na rin po. Sigurado naman po ngayon, nakikita ninyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan. Nakikiusap din ako sa Blue Ribbon Committee na i-revisit ang kanilang rekomendasyon sa kanilang report na kasuhan ako. Inosente po ako dito.
Nagtrabaho lang po ako at nag-imbestiga. Hindi po ako yung drug lord. Sina Michael Yang po, si Alan Lim, sila po ang mga drug lord. Kasama yung mga protektor nito na sina Senator Bongo at Presidente Duterte. Dalawa sa mga kasamahan ko na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing, si retired Captain Lito Perote ay persahang dinukot sa Bacolod. Hanggang ngayon nawawala pa. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag ay pinagbabaril at napatay sa Bulacan. Pareho walang masusing investigasyon. Nakiusap din po sana ako sa Senado na imbestigahan kung bakit hindi inilabas at inaksyonan ang aking report ni General Bato, Aquino at Albayalde. Bakit hindi inaksyonan ng palasyo ang report ko? Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat ka sa totohanan, kasalanan na ang kumikit at walang gawin. At nubayan nawa ng Panginoon Diyos ang mahal nating bansa. Mabuhay ang Pilipinas. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang dating pulis. Grabe, kawawa naman nung panahon pala ni Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, kung hindi po kayo pinakinggan noon, dahil nga po, siya pa ang may hawak ng Pilipinas. No? Nakakalungkot lang isipin na kapag magsalita si Duterte sa war on drug, akala mo, seryosong seryoso. Kaya tayo nagtataka kung bakit walang nahuhuli na malaking mga leader na nagbebenta ng mga illegal na gaya ng drugs, di ba? May namamatay pero mga ang liliit, lalong-lalo na mga users lang at puro pa di baril, di ba? Nakakalungkot po na kung nung panahon pala ni Duterte, kapag iniimbestigahan ang nasabing drugs, kapag hindi sang-ayon sa kanya, ganun ang gagawin niya. Yun naman pala. Alam mo, sa totoo lang, itong taong ito, itong dating pulis na ito, hindi ito magsasalita sa social media kung hindi totoo. At hindi yan magpapakita sa social media yung mukha niya kung hindi totoo ang kanyang binubulgar o sinisiwalat. Di ba? Kapag ang tao nagpapakita at magbigay ng kanyang statement, sigurado po yan, 100% na totoo ang kanyang mga sinasabi. Di ba? Kaya marapat lang ho talaga na kapag mapatunayan ito si Duterte ay magdusa sa kulungan. Grabe ang inyong akala naman ng mga taga-suporta nyo, ang linis-linis nyo. Diba? Nakakilabot lang ang mga kwento ni dating pulis na ito. Yun lang ho mga ka-action, ginshare ko lang ho sa inyo para for update sa mga nangyayari ngayon sa lalong-lalo na dito sa issue kay Duterte. Kaya dapat lang na talaga na ICC ho talaga ang mag-imbestiga dito sa kaso ni Duterte. At ito pala si Bongo at saka si Bato de la Rosa, sabit pala dito. Isa naman sa bagay, naman sila, kasali naman ho sila sa investigasyon ng ICC. Kaya sana mabigyan ng katarungan ang lahat ng mga tao na pinirwisyo nila at kinawawa nung panahon ni Duterte. So yun lang ho mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning everyone. Beautiful.